Hi everyone! So for today's vlog guys, magluluto tayo ng ginataang gulay or Bicol Express gulay or vegetable version. So ang una kong gagawin guys, ayan, igigisa muna natin ang ating shallot, ginger, and garlic para mas mabango ang ating ginataang gulay. So igigisa lang natin ito hanggang sa mag-slightly brown. So ang next naman po guys ay ang ating pork. So bale, lalagyan ko po ng pork para sa sahog. And of course, ilalagay na natin ang ating mga panipla gaya ng patis, black pepper, konting chicken powder. So ito yung gagamitin nating panipla guys. So igigisa ulit natin ang ating pork hanggang sa mag-golden brown. Pag mag-golden brown ang ating meat, ilalagay na natin ang ating mga sahog na gulay. So, ang ginamit ko lang dito guys ay kalabasa, sitaw, at radish. Pagkatapos natin mailagay ang mga gulay, ang next ko na ang ilalagay guys ay ang coconut milk. So bale, yung coconut milk guys, mahirap dito maghanap ng fresh coconut milk. So ang gagamitin ko po ay yung plain. Then, dagdagan natin ng konting tubig. So tatakpan lang po natin ito at hayaan na po natin maluto ang ating mga gulay. But be sure guys, remember not to overcook. And magdadagdag po ako ng konting asin. Mamaya na natin itatry kung sakto na po yung lasa. And pag hindi pa po okay yan, doon lang po tayo magdadagdag ulit ng konting asin or patis. After 3 minutes guys, ayan, hahaluin na natin ang ating mga gulay. And then, i-check din natin ang lasa. Then, ilalagay na natin ang ating green chilies at red chilies. Then, tatakpan po ulit natin and let it simmer for another 3 minutes. And after 3 minutes guys, ayan, i-check nyo na yung lasa. Kung kulang, pwede kayo magdagdag ng konting asin or konting patis. And syempre, i-check nyo din kung sakto lang po yung pagkaluto ng yung gulay, not to overcook. Kaya nang sabi ko guys, hindi po masarap ang gulay pag na-overcook. And then, ayan, isa-serve na natin.